Akala ko ba you'll never see me again? Tingnan mo nga naman. Hinanap mo pa talaga ako. Sabi pa ni Marco habang nakangisi. Dahilan upang umikot ang mga mata ni Aikit. FYI, this is purely coincidence. Wala akong interes na hanapin ka. Sagot ni Aikit. If that's what you say so. Anyway, it was nice seeing you. Pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho. I'm pregnant. Mabilis na sambit ni Aikit. Natigilan naman si Marco. At siniguro pang tama ang kanyang narinig. Sure what? Napahinga ng malalim si Aikit. I'm pregnant. Pag-uulit niya pa. Anong gagawin ko sa impormasyon na yan? Kunot noong tanong ni Marco. You're the father of my baby. Sumeryosang mukha ni Marco. Me? I'm the father of your baby? Nagugulan pa niyang tanong. Are you sure? You need to marry me. Tahasang wika ni Aikit. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Good morning, Dad. Malambing na bati ni Aikit kay Mr. Suarez nang makarating ito sa dining room. Oh, mukhang bis na bis ka yata. Bati sa kanya ng kanyang ama nang makitang bis na bis pa si Aikit. Yes, Dad. We have a shoot today for Iris brand. You know, dumarami ng parties around Manila, so we have a lot to catch up on. Ay naku, make sure you're always safe there, anak ha? Hindi ako approve sa mga ganyan. Pero malaki ka na. You already know kung anong tama at mali. Paalala pa ni Mr. Suarez bago sila magsimulang kumain mag-ama. Isang model, influencer si Aikit at kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagdagdag sila sa isang media, marketing at events company na nag-o-organize ng kung ano ng mga party sa Metro Manila. Kaya rin ganun na lamang ang pag-aalala sa kanya ng kanyang ama. Ay dahil nag-iisa lang naman siyang anak at 12 years old lamang siya nang mawala ang kanyang mom dahil sa cancer. Nga pala, don't forget, we have to attend the charity event sa Tagaytay this Saturday. Clear your schedule sa weekends, anak ha? Paalala ni Mr. Suarez. Oh, but I have a party I need to attend this Friday. Most likely baka hangover ako by Saturday morning. Susunod na ako, Dad. Basta siguraduhin mo lang na susunod ka talaga. Mahalaga ang presensya natin doon. Bilin pa ni Mr. Suarez. Do we really have to go there, Dad? Magdodonate naman na tayo eh. Isn't that enough? Tiningnan naman ni Mr. Suarez si Aikit na para bang nagtataka. Seriously, Aikit? Nakalilimutan mo na ba? Iyon ang paboritong charity ng mom mo. That orphanage is really close to her heart. Ano ba naman ang sariwain natin ang alaala ng mom mo sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong sa mga taong malalapit sa kanya? I know, Dad. Apila naman ni Aikit. I'm just saying, iba na rin naman kasi ang namumuno ng orphanage at ng charity. Hindi na sila kilala ni Mom. If she finds out about how a lot of rich people use that charity for fame, or vloggers, even for clickbait purposes, sigurado akong malulungkot siya. Exactly. Kaya nga mas mabuti kung patuloy tayong tutulong. At least we are doing it from the bottom of our hearts. At wala tayong ill will behind it. Just like what your mom had always preached. We should be kind, no matter what, and help whenever we can. Okay. Sagot na lamang ni Aikit dahil may punto naman ang kanyang dad. Isa pa, minsan din siyang naiwan sa orphanage nung siya'y kapapakanak pa lamang. Iniwan siya ng kanyang nanay sa parehong tahanan na iyon nang siya'y hamak na sanggol pa lang. Matagal nang nagdodonate ang kanyang adoptive mom sa orphanage na iyon. At nang minsang bumisita, ay hindi naalis pa ang mga mata kay Aikit. Hindi rin magkaanak sina Mr. and Mrs. Suarez. Kaya naman nagkasundo na sila roon na ampunin ng sanggol na sa Aikit at palakihin ng maayos. Dahil nag-iisang anak at dahil mayaman din naman sina Mr.
and Mrs. Suarez. Nagawa nilang mabigyan ng magarapong buhay ang dalaga. Sa kasamaang palad nga lamang ay nasawi sa malubhang sakit si Mrs. Suarez nung kagagraduate lamang ni Aigit sa elementarya. Mula noon ay silang dalawa na lamang ni Mr. Suarez ang magkasama. Kaya naunawaan ni Aigit kapag puno ng pag-aalala si Mr. Suarez at kapag marami itong reservations sa kanyang trabaho, mga taong nakakasama, at lalo na sa mga lalaking kanyang dinidate. Nangako rin si Aigit sa sarili na ang unang lalaki ipapakilala niya sa kanyang dad ay siyang kanyang pakakasalan na rin. Kaya nga wala pang nakikilalang kahit sino si Mr. Suarez, at kapag nagtatanong ito ay iniiba ni Aigit ang usapan, kaya't palagi namang nasa dating scene at nakikipagkita sa kung kani-kanino. Wala namang sinaseryoso sa mga iyon sa Aigit. Hey girls! Nakangiting bati ni Aigit nang magkita-kita silang magkakaibigan sa isang mamahaling restaurant sa BGC para mag-meeting. Hey babes! Salubong naman sa kanya ni Dawn, isa sa kanyang mga kaibigan. So, what's the plan? Tanong ni Aigit. Grabe naman girl, work agad? Hindi ba pwedeng gossip time muna? Natatawang biro ni Cloud, isa pa sa kanyang mga kaibigan. Okay, sige, kayong bahala. Sagot naman ni Aigit at hinayaan ng magkwentuhan ang mga kaibigan habang siya naman ay umuorder na ng kanyang kakainin. You know what guys? I figure out why Portia has been so distant to us lately. Panimula ni Cloud. Why raw? Tanong naman sa kanya ni Dawn. I just heard from this my parents. Apparently, Portia was adopted pala. How did her parents reagan? Ayos siyang bigyan ng mana. Her biological parents don't want her either. Oh, I feel so sad for Portia. Sambit ni Dawn. Nang marinig ni Aigit ang kalagayan ng kaibigan ay natahimik na lamang siya. Walang nakakaalam na siya inampun din lamang ni na Mr. and Mrs. Suarez. Swerte nga lamang at wala siyang kapatid o kahit sino. At legal talaga siyang ampon at kinikilala bilang anak ng kanyang mga adoptive parents. Gayunpaman, meron ding puwang sa puso ni Aigit na nagnanais na mahanap ang tunay niyang mga magulang, particular na ang kanyang nanay na nag-iwan sa kanya noon sa bahay ampunan. Nais lamang niyang tanungin dito at alamin ang dahilan sa pag-abandona sa kanya noon. Gusto lamang malaman ni Aigit kung saan nagmula ang kanyang pagkatao. Hindi naman niya hinihiling na bawiin siya o ano, dahil masayang-masaya na siya sa piling ng kanyang adoptive parents. Lalo na ngayong dalaw na lamang silang magkasama ni Mr. Suarez. Aigit, girl, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Sasha kay Aigit, dahilan upang matigil siya sa malalim niyang iniisip at mapabalik sa ulirat. Ha? Yeah. Asa na ba tayo? We're figuring out how we can help Portia. Tugon naman ni Cloud. Anyway, let's just hope for the best of our friend. For now, we have a party to organize. Anunsyo naman ni Dawn, kaya nagpalakpakan ng lahat nang nakaupo na sa mesa at nagsimula na sila sa kanilang trabaho. Iwinaksin na lamang ni Aigit ang kanyang naiisip. Ang mahalaga ngayon ay maayos ang kanyang buhay at meron siyang magulang na nagmamahal, nagtataguyod at nagmamalasakit sa kanya. Kahit pa wala na si Mrs. Suarez, nariyan pa rin naman ang kanyang dad na kailanman ay hindi nagparamdam sa kanya na siya ay mag-isa. Madaling araw na nang makauwi si Aigit galing sa party na kanyang pinuntahan. Success na naman ang na-organize nilang party at mabuti na lang at walang conflict o kahit na anong gulo ang nangyari dito. Natitiyak ni Aigit at ang kanyang mga kaibigan na dadami pang kanilang mga connections pagkatapos ng gabing iyon at lalong lalaki ang kanilang negosyo. Dumiretso muna si Aigit sa kusina para uminom ng tubig. Medyo makirot ang kanyang ulo dahil nakainom din siya ng konti. Sakto namang bukas pa ang ilaw roon dahil nagising din naman si Manang Julieta. Ang mayordoma na lang din ang
sumasalubong sa kanya. Iha, nakalis na pala ang dad mo kanina pa. Nauna na siya sa Tagaytay. Check mo na lang ang text niya raw sa'yo. Oh, thank you Manang. Sagot ni Aikit sabay kuha ng telepono. I'm here at Tagaytay anak. Nag-check-in muna kami bago pumunta sa orphanage bukas. I'll see you tomorrow, okay? Ingat and I love you. Iyon ang nakalagay sa text message ng kanyang ama. May kailangan ka pa ba? Nakapag-impake ka na ba ng gagamitin mo? Tanong ni Manang Julieta. Umiling naman si Aikit dito. Hindi naman ako magdadala ng maraming gamit, Manang. Hindi naman ako magtatagal doon. Oh, may baka pa bang kailangan? Ipagluluto na lang kita ng almusal mamaya para hindi ka na mag-drive-drive. Ano nga iyon? Yung bibili ka ng pagkain pero hindi ka bababa ng kotse? Nagtatakang tanong pa ng matanda. Drive-thru, Manang. Nakangiting sagot naman ni Aikit. Ayun ba? Basta sige, matulog ka na at magpahinga para bukas ay magkasama na kayo ng iyong dad. Bilin pa ni Manang Julieta. Okay, Manang. I'll go ahead. Ay! Napasigaw si Aikit nang matabi niyang basong iniinuman ng tubig. Dahilan upang bumagsak ito sa sahig at mabasag. Nagkalat ang matatalas na bubog nito at kamuntik-muntikan pang ang masugatan si Aikit. OMG! Hiyaw ni Aikit. Agad itong umupo at akmang pupulutin ng mga nabasag nang pigilan siya ni Manang Julieta. Ay, Iha, ako na lang dyan. Baka mabubog ka pa. Manang, are you sure? Tanong naman ni Aikit. Tumatangong sumagot naman si Julieta at kinuha ng walis at dustpan. Sige na, magpahinga ka na roon at maaga ka pa bukas. Ako nang bahala rito. Nagpagpag si Aikit at nagpasalamat sa mayordoma. Medyo hilo rin siya kaya baka lalo lamang magkalat ang mabubog kapag tumulong pa siya. Habang papaakyat siya sa kanyang kwarto ay napahawak siya sa kumakabog niyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero dala na lamang marahil iyon ng adrenaline mula sa pinanggalingang party at sa nabasag niyang baso. Nag-ayos lamang si Aikit bago humika sa kama. Bago niya ipinikit ang kanyang mga matay, siniguro muna niyang na-text niya ang kanyang dad upang ma-replyan ang kaninang message nito. I'll see you tomorrow, Dad. I love you. Sagot ni Aikit sa text message bago siya tuluyang matulog. Nagising si Aikit dahil sa napakalakas na tunog ng kanyang alarm clock. Halos mapamura pa siya nang kanyang mapagtanto na siya ay late na ng gising. Kaya tiyak na maiipit na siya sa traffic at baka hapon siya makarating ng Tagaytay. Nagmamadaling tumayo si Aikit at saka dumiretso sa CR upang maligo at magbihis. Hindi na siya nagtagal pa dahil tiyak na paggagalitan siya ni Mr. Suarez at magtatampo pa ito dahil nangako naman si Aikit na siya ay susunod kagad pagkatapos ng party. Nang makalabas si Aikit sa CRI, siniguro muna niyang maayos na siya at maayos na rin ang iilang gamit. Sinukbit niya ng kanyang bag at bumaba na. Manang, I'll go ahead na. Ayan na nga bang sinasabi ko. Late ka na nagising. O siya, sinupot ko na lang itong breakfast mo. Kainin mo sa kotse. Sambit ni Manang Julieta. Thanks, Manang. Kukunin na sana ni Aikit ang inaabot na pagkain ni Manang Julieta nang biglang magring ang kanyang telepono. Hello? Sagot ni Aikit. Aikit? Iya? Pagtawag ni Manang Julieta sa dalaga nang mapansin itong nagibang mukha ni Aikit. Aikit? Ano ba iyan? Nagsimulang mangilid ang maluhan ni Aikit at animoy, nanginginig pa ito at halos mabitawan ng telepono. Dali-daling kinuha ni Manang Julieta ang telepono ni Aikit at saka siyang nakipag-usap dito. Hello? Sino ba ito? Nag-iba rin ang mukha ni Manang Julieta nang marinig ang masamang balita. Sa kasamaang palad ay natake sa puso si Mr. Suarez kaninang umaga lamang. Sinugod pa ito sa hospital upang maremedyohan, subalit hindi na ito umabot at idiniklarang dead on arrival. Napahawak si Aikit sa kanyang dibdib at halos habulin pang kanyang hininga. Aikit? Iha?
Malumanay na pagtawag ni Manang Julieta sa dalaga. Tuluyan ng bumulahaw ng iyak si Aikit. My dad. Dad is gone. Sambit pa niya sa pagitan ng bawat hikbi. Hindi makapaniwala si Aikit na sa ganung paraan at sa isang mabilis na iglap lamang ay mawawala na ang nag-iisa niyang magulang. Labis-labis ang kanyang hinagpis at pagsisisi. Sana'y sinamahan na lang niya ang kanyang dad. Sana'y dumiretso na ito kaagad sa Tagaytay. Sana'y nasabi niyang paulit-ulit kung gaano siya nagpapasalamat sa kanyang dad at inampun siya nito. Sana'y nasabi rin niya na mahal niya ang kanyang dad. Sana'y hindi nangyari ang lahat ng ito. Lalo lamang nadurog ang puso ni Aikit nang mapagtantong mag-isa na lamang siya sa buhay. Wala na ang kanyang mom. At ngayon, wala na rin ang kanyang dad. Nakasaad sa kahilingan ni Mrs. Suarez sa last will nito na siya'y i-cremate. Kaya naman hindi na rin tumagal ang kanyang burol at i-cremate na rin ito. Inilagak ang ashes ni Mrs. Suarez sa isang columbarium sa Parañaque kung saan din nakagalak ang ashes ng kanyang mom. You're together now. Bulong ni Aikit nang ilagay niya ang urn ng kanyang dad roon. Ilang araw at gabi na rin siyang hindi makakain at makatulog ng maayos dahil sa nangyari. Please guide me, Mom, Dad. It will be so hard to live alone. I don't know how I can do this without the two of you. Pagpapatuloy pa ni Aikit habang bumubuhos ang luha. Alam niyang hindi magugusta ng mga magulang ang nangyayari sa kanya ngayon. Mistula bang wala sa sarili si Aikit at hindi maipintang nararamdaman. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lamang niya mararanasan kung papaano mabuhay ng mag-isa. Uli lang lubos na siya kung maituturing. Ipinanganak na nga siya nang hindi nakilala kung sinong nagluwal sa kanya. Ngayon naman ay tuluyan nang nawala ang kinikilala niyang pamilya. Let's party. Heart. Sambit ni Aikit nang tawagan siya sa telepono ng mga kaibigan. Halos gabi-gabi siyang hindi makatulog at nagpapalangaw sa alak. Dahil mag-isa, niisip ni Aikit na baka kahit papaano ay makalimutan niyang lahat ng sakit at pait kapag nagparty siya. Malakas na tugtog ang sumalubong kay Aikit sa club. Kaliwat kanan ng mga tao at napakaraming alak. Let's party! Hiyaw pa ni Aikit at saka tumayo sa mesa upang sumayaw. Hindi niya alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Pagkusay, hinayaan niyang sarili na mawala sa maiingay na tugtog. Uminom din ng uminom si Aikit at niyaya pang mga kaibigan na sumayaw sa gitna. Habang sumasayaw ay nararamdaman ni Aikit na nagiinit ang gilid ng kanyang mga mata. Dala marahil ng alak at kalasingan, pati na rin ng lungkot at pangungulila. Hey, bulong ng isang lalaki. Humarap si Aikit doon at agad itong hinalikan. Ni hindi na nga nag-abala pa si Aikit na alamin ang pangalan ng lalaki. Usipatin itong mabuti. Idiniin na lamang ni Aikit ang sarili sa estrangherong lalaki at mapusok itong hinalikan. Wow, go easy. Natatawang bulong ng lalaki nang kagatin pa ni Aikit ang kanyang labi at hawakan ang pagkalalaki nito. Malagkit na tumitig si Aikit sa lalaki at muli itong hinalikan bago ito bulungan sa tenga. Are you gonna take me home or not? Hindi alam ni Aikit ang kanyang mga sinasabi dahil sa sobrang kalasingan. Kaya naman hindi na rin niya naalala kung papaano siya hilayin ng lalaki papalayo sa club at daling sa isang hotel kung saan ito ipinatikim sa dalaga ang isang nagbabaga at mapusok na gabi. Ramdam ni Aikit ang kirot ng ulo nang siya'y magising. Animoy tumitibok ang mga ugat nito dahil sa sobrang sakit. Dahan-dahang napaupo si Aikit at hindi pa nga maimulat ng maayos ang mga mata. Hinima siyang marahan ang kanyang sentido upang kahit papaano ay maibsan ng sakit noon hanggang sa maimulat niya ng tuluyan ang kanyang mata. Damn! Bulong ni Aikit sa sarili nang mapagtantong siya'y walang saplot at medyo makirot pang ibabang bahagi. Napalingon siya sa kanyang katabi at napansin niyang wala siyang katabi. Narinig niya mula sa CR
na mayroong nagsashower. Kaya naman nagmamadaling tumayo sa Aikit at nagbihis. Fuck! Aikit! What have you done? Inis na wika ni Aikit sa sarili. Wala siyang naalala mula sa nangyari kagabi. Pero hindi niya ugaling basta-basta na makipag one night stand. Lalo na kung ang lalaki ay galing sa club. Dahil malaki ang tsansa na isa itong callboy. Nagpatuloy sa pagbibihis sa Aikit hanggang sa matigilan siya. Dahil nakalabas na palang lalaki mula sa shower. Nakatapis lamang ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. At tumutulo pang tubig mula sa basang buhok. Napalunok si Aikit nang makita kung gaano katikas at kagandang katawan ng lalaki. 6-pack abs ang meron nito at malalaki pang mga braso. May ilan ding maninipis na balahibong sumusungaw sa dibdib nito. At higit sa lahat, ubod ito ng kagwapuhan. Aalis ka na? Tanong ng lalaki. Yes. Napabalik sa ulirat sa Aikit dahil doon. Agad siyang kumuha ng ilang lilibuhin sa kanyang sling bag at saka inabot iyon sa lalaki. Nagtataka namang napatingin sa kanyang lalaki. What's that for? Sure payment. I guess I enjoyed. She did pretty great for a callboy. Nakakahiya naman kung hindi kita babayaran. Kibit balikat na wika ni Aikit. Tipid na tugon lamang ng lalaki. I'm Marco, by the way. I'm Aikit. Nice to meet you, Marco. Unfortunately, this would be the last because I'm not interested in you. And I will never see you again. Stay safe on your job. Wika pa ni Aikit at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Marco roon na halos matawa na lamang sa sinabi ng dalaga. Did you really think that I'm a callboy? Naiiling na wika habang nakatingin sa pera na nasa kanyang palad. What a lady. Dugtong pa ni Marco. Tanda ni Marco ang bawat detalye ng pangyayari kagabi. Wala naman talaga siyang intensyon na ikamang dalaga. Nakita kasi niya kagabi sa club na merong mga lalaking tumititig ng malagkit kay Aikit. Kaya ninais na lamang niyang protektahan ito. Kahit hindi naman niya ito kilala. Nagkataon lang na sinunggaban siya agad ng halik ni Aikit at nadala na rin siya ng damdamin. She said she'll never see me again. Well, if that's what you say so. Natatawang dugtong pa ni Marco habang hindi maalis sa isip ang dalaga. Nang dahil sa nakakahiyang pangyayari na pagtanto ni Aikit na kailangan niyang ayusin ang buhay niya ngayon. Wala na ang kanyang mga magulang, kaya hindi na siya pwedeng magpasaway at basta-basta na lamang maglustay ng pera. Tiyak na madidisappoint din ng mga ito sa kanya sa oras na malaman ng kanyang mga pinaggagawa. Kaya naman nagdesisyon sa Aikit na ayusin na lamang ang lahat at pakinggan ang last will and testament ni Mr. Suarez. Pasakit man sa kanya pakinggan nito dahil kumpirmasyon at patunay lamang iyon na wala na talaga ang kanyang ama. Alam niyang nanaisin din ni Mr. Suarez na siya ay mabuhay ng maayos kahit pa wala na ito. Nagtungo si Aikit sa isang malaking law firm sa Makati kung saan niya kikitain ng abogado ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng malaking opisina, nakaupo si Aikit at nasa harap ng abogado ni Mrs. Suarez si Atty. Ramirez. Sa mesa, nakalatag ang ilang dokumento naglalaman ng huling habilin ng kanyang ama. Malamig pa ang aircon at parang mabigat din ang hangin para kay Aikit. Kung sa bagay, talaga namang mabigat basahin ang huling habilin para sa iyo ng iyong ama. I'm really sorry for your loss, Miss Aikit. Mrs. Suarez was a good and kind-hearted man. He was gone too soon. Panimula ni Atty. Ramirez. Tumango at tipid ng ngumiti si Aikit. He's at peace now, and he's with Mom. So I guess everything's in its place. Nang sabihin ni Aikit iyon ay siya'y nagpakawala ng malalim na buntong hininga at nagsimula ng magpatuloy ang abogado ni Mr. Suarez. Alright, then. Miss Aikit, tulad ng napag-usapan natin over the phone, narito ang huling habilin ni Mr. Suarez. Everything from his remaining assets and other properties hanggang sa mapakiusap niya sa iyo ay nakalista rito. Ngunit, may dalawa pang mahalagang bahagi rito na kailangan mong malaman.
Sabi ni Attorney Ramirez. And what is it, Attorney? Tanong ni Aigit habang binabasa ang mga dokumento na nasa harapan. In his last will, nakasad na kailangan mong magpakasal. Natigilan si Aigit at natawa ng bahagya. Really? That's ridiculous. That's though that I have no plans to marry immediately. Tumango si Attorney Ramirez. Yes, pero yun ang bilin niya. He wants you to be happy and be with someone who will love you unconditionally. Lalo na ngayon, mag-isa ka na lang sa buhay. Paliwanag pa ni Attorney Ramirez. Muli na namang kumirot ang puso ni Aigit. Naalala na naman niyang siya'y mag-isa na nga talaga. And meron pang isa. Pagpapatuloy ni Attorney Ramirez. Ano pa? Prenting tugon ni Aigit. Pero nang makita niyang medyo nag-ibang mukha ni Attorney Ramirez, ay muling nagtanong si Aigit. What? May halong kaba at pag-aalinlangan na sambit nito. Sa kanyang huling abilin, nakasaad na hanggat maaari, subukan mong hanapin ang biological parents mo. Sagot ni Attorney Ramirez. Mrs. Juarez wants you to find your biological parents for you to finally find your peace. Napaiwas ng tingin si Aigit. Hindi siya sigurado kung kaya niyang gawin iyon. Wala namang kapalitang paghanap niya sa tunay niyang mga magulang. Pero alam niyang hindi naman yung isusulat ng kanyang dad sa huling habilin nito. Kung hindi ito ninanais na matahimik sa Aigit at mapuna ng puwang sa puso nito. Also, gusto ko rin ipaalam sa'yo na hindi ganun kalaki ang yaman na may iwan sa'yo. Nahirapan si Mr. Juarez sa pagmamanage ng kumpanya bago siya mawala. Ngunit hindi niya ito ipinalam sa'yo upang hindi ka na rin mahirapan. You still have plenty of assets and properties, but the company would have to fall under the management of someone else. Nang marinig ito ni Aigit, para siyang nakaramdam ng labis na lungkot at panghinayang. Hindi niya ito inaasahan. Mahal na mahal ng kanyang dad ang kumpanya. Subalit hindi na pala nito na mamanage ng maayos ang lahat. At itinago lamang ito kay Aigit para hindi ito mag-alala. Pagkatapos ng usapan nila ni Attorney Ramirez, ay bumalik na si Aigit sa kanilang mansyon at tumiretso sa kanyang kwarto upang ibusang natitirang luha. Nag-uumapaw ang kanyang damdamin at hindi siya sigurado kung anong kanyang uunahin. Hindi niya alam kung papaano siya magpapatuloy ngayong wala ng kanyang sandigan. Ilang araw ring hindi nagpaparamdam si Aigit sa kanyang mga kaibigan. Hindi na ito present sa mga company meetings at kung ano-ano pa. Sa tingin kasi ni Aigit, may inam din kung isabay niya na sa pagbabagong buhay niya ang paglayo sa mga kaibigan. At sa trabaho labis na nagdudulot ng pag-aalala noon kay Mr. Juarez nang nabubuhay pa ito. Pinunasan ni Aigit ang kanyang mga luha. Alam niyang walang mangyayari kung patuloy lamang siyang magpapakalunod sa lugmok. Kaya naman siya ay tumayo at nagsimulang maglakad-lakad sa kanilang malaking mansyon. Napansin niyang tila napakalungkot ng bawat sulok nito. Napakalaki noon pero wala naman siyang ibang kasama bukod sa mga kasambahay at driver. Parang dati lang, masaya pa silang nagsasalo roon ni na Mr. and Mrs. Juarez. Muling naalala ni Aigit ang may pinaliwanag ni Attorney Ramirez sa kanya. Dahil sa kanyang financial situation, kinakailangan niyang magbago ng lifestyle. Hindi na kayang masustain pa ng natitira nilang yaman ang kanyang magarbong buhay. Hindi rin naman siya pwedeng umasa sa iniwan sa kanya ni Mrs. Juarez. Kinakailangan niyang magtrabaho para magkaroon din ng direksyon ng kanyang buhay. Kaya naman nagdesisyon si Aigit na ipagbili ng mansyon at iba pang lupain nila na hindi naman niya kayang i-manage upang magkaroon ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapatuloy niya sa buhay mag-isa. I'm really sorry, Manang. Malungkot na paghingi ng paumanhin ni Aigit kay Manang Julieta at sa ilang kasambahay na natira sa kanilang mansyon sa huling araw ng mga ito bago tuluyang pakawalan ni Aigit ang mansyon. Naluluhan namang sumagot si Manang Julieta. Aigit, anak, iha, naiintindihan ko naman.
Malungkot na saad rin ito. Si Manang Julieta na kasi ang nag-alaga kay Aikit mula pa nung siya ay sanggol, kaya masakit din para sa kanya na iwan ng alaga. Thanks for understanding, Manang. Pero pasensya na at kailangan ko na ring lumayo. This place feels so empty. Kailangan ko nang magbago at magsimula ng panibagong buhay. I have to move forward and start new. This is what Dad would want for me. Umiyak na sabi ni Aikit. Intindihin mo, Aikit. Mahal ka namin. At lagi kaming nandito para sa iyo, ha? Kung kailanganin mo ako ulit, huwag kang mag-alala. At tawagan mo ako kahit anong oras. Sabi pa ni Manang Julieta habang niyayakap siya. Thank you so much, Manang. Naluluhang nagpapasalamat si Aikit kung ano-anong bilin at pag-iyakan pang namagitan sa kanilang dalawa bago tuluyang magpaalam si Aikit sa kanila. Pagkatapos naiwan si Aikit sa mansyon at saglit na pinagmasdan iyon, wala nang laman halos ang mansyon at handang-handa na itong salubungin ang bagong titira dito. I'll get it together, Mom, Dad. I will come back stronger. Bulong ni Aikit bago punasan ng luha at tumalikod. Tuluyan niya nang iniwan ng mansyon na puno ng alaala ng kanyang pamilya at ngayon ay handa na siyang magsimula ulit. Bumili si Aikit ng isang studio type na condo unit para doon ang manirahan. Bagamat malayo ito sa dating marangyang buhay at halos sinlaki lang ng unit ang dating kwarto, masaya pa rin si Aikit bukod sa oras na para siya ay matuto na maging independent. Kahit papaano ay alam niyang dito sa simpleng tahanan niya na ito sisimulan ng kanyang bagong buhay. I promise I'll be good. And I know you want me to marry Dad. But I don't think that's going to happen anytime soon. Biro ni Aikit habang pinupunasan ng picture frames ng kanyang mga magulang. At isinabit iyon sa pader. Great. Sambit ni Aikit nang matapos siya sa pag-ayos ng bagong condo unit. Siya nang nagdisenyo ng kanyang bagong tirahan para kahit papaano ay hindi naman magbukang plain iyon. Kumpleto ang kanyang gamit at nag-stock up na rin siya ng groceries at iba pang mga pangangailangan. Dahil may background na rin si Aikit sa marketing at marunong din naman magsulat, sinubukan niya mag-apply bilang beauty editor sa isang lifestyle magazine. Agad naman siyang natanggap dahil maganda ang kanyang resume at maganda rin ang reputation ng negosyong itinatag kasamang mga kaibigan. Naunawaan din naman ng dating mga kaibigan niya ang kanyang sitwasyon, kaya hinayaan na ng mga ito si Aikit na maging mag-isa. Work from home ang setup ni Aikit, kaya meron siyang nakasetup na table sa kanyang condo, kung saan nandun ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Kailangan lamang niya mag-report sa opisina minsan sa isang linggo para sa mga weekly meetings at catch-ups. Mukhang umayon ang lahat kay Aikit, kahit pa medyo mahirap nung una, ay nagagawa naman niyang mag-survive. Pakiramdam talaga niya ay inaalalayan siya ng kanyang mga magulang at binabantayan. Good morning. Nakangiting bati ni Aikit nang makapasok siya sa meeting room. Good. Have a seat. We're just about to get started. Salubong naman sa kanya ng boss na si Madam Amelia. So, what plans do we have for these months? Editorial releases? Tanong ni Madam Amelia na siyang hudyat sa pagsisimula ng meeting. Sorry I'm late. Nahiyang sambit ni Tanya, isa sa mga kapwa beauty at lifestyle editors ni Aikit doon. Where have you been? I just came from the doctor. Do you know what? Napakahirap talagang maging babae. We have to be consistent with our check-ups, otherwise, napakaraming pwedeng mangyari. Tugon ni Tanya. Tumungo naman ang isa pang staff doon at sumagot din. Actually nga, I just was thinking the other day about how some feminine hygiene products are largely inaccessible to the public. Tapos ang mahal-mahal din ng check-ups and you cannot get them at regular health centers. Exactly. Ano bang malay natin kung nananahimik lang tayo? And then, all of a sudden, we have deceased, hemorrhoids, or whatever. Pagpapatuloy pa ni Tanya. I like where this is going. Let us feature this in our next edition.
Shall we? Tanong ni Madam Amelia. Nagsitanguan ng lahat. And please, always be consistent with your check-ups. Ikaw ba, Aikit? Nakapagpa-check up ka na? Niyang umiling si Aikit. I haven't got this time for that. But I will schedule an appointment soon. Sagot nito. Dapat lang. We really have to take care of our health nowadays. Napakahirap magkasakit. Ang mahal ng Medicard at ng insurance. Dahil sa naging diskusyon na yun sa meeting room ay napagtanto ni Aikit na dapat nga siyang magpa-check up. Wala na siyang ibang aasahan ngayon, kundi ang sarili kahit mahirap naman kung siya'y bigla na lamang magkakasakit. Nagpa-schedule na ng appointment si Aikit sa isang gynecologist na covered ang kanilang health card. Dahil weekdays naman, hindi ganun karaming pasyente ng doktor, kaya ganun asikaso si Aikit kung ano-ano pang mga pinagawa at samples na hiningi sa kanya bago bumalik ang mga lab results na siyang ikinonsulta sa kanya ng doktor. Everything's fine, Aikit. You have no cyst. Pap smear results are also clear. And hormonal levels are fine. You are fine. Wika ng doktor habang binabasa ang mga resulta ni Aikit. That's good to hear, Doc. We were just talking about women's health para sa magazine. And I really need to be consistent with my check-ups. Well, it is a good thing pala na marami ka ring malalapitan ng mababae sa company mo because you'd totally be needing their help and guidance from time to time, especially from your workmates who are mothers too. Sambit pa ng doktora. Dahil doon ay biglang kumunot ang noo ni Aikit. What do you mean, Doc? Puno ng pagtataka niyang tanong. Your HCG levels are high. Your PT also came back positive. You're pregnant, Aikit. Natigilan at mistulang nabingi si Aikit nang marinig ang balitang siya'y buntis. Napahawak siya sa kanyang dibdib. At kumakarera sa bilis ng tibok ang kanyang puso dahil sa nakakagulat at hindi inasahang balita. Mabuti nga lamang at work from home si Aikit kaya may panahon pa siyang umungkot at isipin ng ukol sa kanyang sitwasyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya lubos na makapaniwala sa balitang kanyang natanggap. What am I supposed to do now? Tanong ni Aikit sa sarili. Stress na siya at alam niyang makakasama yan para si baby. Pero hindi rin naman siya sigurado kung paano siya mag-move forward mula roon. Mom, Dad, please help me. Bulong pa ni Aikit habang nakatingin sa picture ng kanyang mga magulang. Siguradong natutuwa ngayon sina Mr. and Mrs. Suarez dahil pangarap ng mga ito na magkaroon ng pamilya, ang kaisa-isang anak. Pero si Aikit naman ngayon ang kinakabahan at nalulumo para sa kanyang sitwasyon. Hindi siya sigurado kung anong gagawin. Alam niyang baliwala naman sa bagong trabaho niya kung siya ay buntis dahil pwede pa rin naman siyang magtrabaho at mag-maternity leave na lamang. Ang kaso lamang ay hindi sigurado si Aikit kung paano niya gagawin ang lahat ng ito mag-isa. Kinakabahan ng sobra si Aikit. Hindi niya alam kung paano buhayin ng bata sa gitna ng lahat. Nagsisimula pa lamang umayos ang kanyang buhay, pero kailangan niya nang harapin ito ngayon. Lahat ng bata ay biyaya. Lahat sila deserve ng pamilya. Iyan ang laging paalala ni Mr. Suarez sa kanya noon sa tuwing bumibisita sila sa orphanage. Alam ni Aikit iyon, kaya sigurado rin naman siya na gusto niyang buhayin ng bata. Hindi niya lang alam kung kakayanin ng physical at mental niyang kapasidad. Life is really complicated. Ani Aikit sa kanyang sarili, bagaman kinakabahan at hindi sigurado. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag, kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili at ang kanyang magiging anak. Now, paano ko hanapin ang tatay mo? Inis na tanong ni Aikit sa sarili nang kanyang mapagtanto ng ama ng kanyang anak ay ang callboy. Nakasiping niya noon nang siya nagpa-party. I mean, do I even have to tell him? Nagugulhang tanong pa ni Aikit sa sarili. Gulong-gulo pa rin si Aikit. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Pero kailangan niyang alagaan ng mabuti ang sarili niya para sa kanyang baby.
Kaya naman imbis na umungkot, at total natapos na rin naman niya ang mga pending articles niya, ay nagdesisyon siyang lumabas ngayong araw. Napansin din niya sa ref niya na wala siyang grocery, kaya mamimili muna siya. Nung last na nagpa-check up siya, naristahan na rin siya ng vitamins at gatas na kailangan niyang inumin, kaya kailangan niya nang bilhin ang mga iyon. Bukod pa rito ay, kailangan din niyang kumain ng masustansya dahil may bata sa kanyang tiyan. Nang makababa na siya sa kondo, ay naglakad-lakad muna siya dahil matagal pang kotse ng kanyang binook. Habang naglalakad, napansin niyang isang construction site sa tabi ng kondo. Bagong high-rise building iyon na itatayo. Wala sa sariling napalakad papalapit sa Aikit doon. Animoy naglilihi na yata siya kasi natutuwa siya sa mga naghahalo ng mga semento at sa itsura ng mga excavators na mayroon doon. Wow! Manghangwi ka ni Aikit habang nakatingin sa building. Tanda niya pa nung siya ay bata. Madalas silang pumunta ng kanyang mom sa mga ganitong construction site dahil kalimitang project manager ang kanyang ama. Sayang talaga at hindi niya nagawang mapanatili ang kumpanya. Excuse me, miss. Bawal pong lumapit dito. Sita ng isang guard kay Aikit. Hinarangan siya nito dahil hazardous area iyon at maaaring malaglag ang madibris. Dahil buntis at may mood swings na, medyo nairita sa Aikit ng shy, masita. Nagpamewang pa sa Aikit. Excuse me rin, Manong. Napadan lang naman ako. Bawal bang tingnan? Tinitingnan ko lang naman ah. Buwelta niya pa. Hindi po kayo naka-PPE, ma'am. Kapag nalaglag po ang debris, baka masaktan po kayo. Kami po masisisi. Apila naman ng guard. Default ng management nyo iyon. Kung hindi maayos ang paglalagay nyo ng barricade. Grabe, Manong. Reklamo pa ni Aikit. Medyo napalakas na rin ang boses niya. Dahilan upang marinig siya ng isang lalaki na lumapit sa kanila at sa gwardya. Ako nang bahala rito, Manong. Bulong ng lalaki kaya umalis ng guard. Dahil si inis ni Aikit, hindi niya napansin na may dumating na isa pang lalaki. Nung nagsalita ng lalaki, tsaka niya na-realize na familiar ang boses. He's just doing his job, miss. Bawal ang outsiders dito. There's a high chance of falling debris. Kumunot ang noo ni Aikit dahil para bang familiar ang boses. Pagtaas ng tingin niya, laking gulat niya nang makita ang lalaking nasa harap niya. Ay ang lalaki rin na nakasama niya nung gabi ng party. Oh, it's you. Amused na wika ni Marco nang makitang muli si Aikit sa kanyang harap. It's only been, what, 1, 2 months? Nice seeing you again. Hindi naman makapagsalita sa Aikit dahil hindi pa rin siya makapaniwala na sa ganun lamang niya makakaharap muli ang lalaki. Hindi niya akalain na sa dinami-rami ng lugar ay dito niya pa matatagpuan si Marco. Higit sa lahat, hindi nga niya inaasahang makikita niya pa itong muli. Akala ko ba you'll never see me again? Tingnan mo nga naman. Hinahanap mo pa talaga ako. Sabi pa ni Marco habang nakangisi. Dihilan upang umikot ang mga mata ni Aikit. FYI, this is purely coincidence. Wala kong interes sa hanapin ka. Sagot ni Aikit. If that's what you say so. Anyway, it was nice seeing you. Pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho. I'm pregnant. Mabilis na sambit ni Aikit na tigilan naman si Marco. At siniguro pang tamang kanyang narinig. You're what? Napahinga ng malalim si Aikit. I'm pregnant. Pag-ulit niya pa. Anong gagawin ko sa impormasyon na yan? Kunot ang tanong ni Marco. You're the father of my baby. Sumeryos ang mukha ni Marco. Me? I'm the father of your baby? Nagugulan pa niyang tanong. Are you sure? How I wish I was joking. But no. Buntis ako. At ikaw ang ama. Sigurado ako. At kung gusto mo ng DNA test, gagawin ko. Ganun ako ka-sure. 100%. Sagot naman ni Aikit ng walang halong pag-aalinlangan. Oh. Iyon na lamang ang nasabi ni Marco
dahil sa natanggap na impormasyon. Hindi pa niya maproseso ng maayos ang impormasyon kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi pa nga siya nakakabelo nang magsalitang muli si Aikit na siya lalo lamang nagpagulat sa kanya. "You need to marry me." Tahasang wika ni Aikit. "What?" Hindi makapaniwalang tugon ni Marco. "Hold on. You're being too fast." "Yes, dahil hindi mo pwedeng talikuran ng bata. This baby is your responsibility. Kailangan mo itong panagutan. The only reason why we will marry ay para masiguro kong hindi ka tatalikod sa responsibilidad." "Wait, hindi ba ako pwedeng mag-isip muna?" Nagkibit balikat si Aikit. "Did you think things through when we were in bed? And you didn't even use protection? She didn't, right? Kaya tayo nandito ngayon." Mataray na buwelta ni Aikit. Kaya napataas na lamang ng kamay si Marco. Okay, fine. I will marry you." "Good. Then, we will marry. But we're gonna live together. Okay? May maganda akong condo sa building na yan. And I'll be better off living alone. If you need a better job, I can refer you to the company I'm working at. Mukhang hindi rin ganun kalaki ang pera at sustento na kaya mong ibigay kasi mukhang construction worker ka nga lang naman." Dagdag pa ni Aikit. Napaatras ng lalaki nang marinig iyon. "Construction worker?" Tanong niya. Halatang gulat. "Mukha ba akong construction worker sa'yo?" "Yeah. What else would you be doing here? Baka construction worker ka sa umaga tapos callboy ka sa gabi. Kung sa bagay, mahirap ang buhay." Sagot pa ni Aikit. "But at least, you have a baby on the way. Take this as an inspiration to do better." Napailing na lamang si Marco. Nung una ay callboy ang akala ni Aikit sa kanya. Ngayon naman ay construction worker. Hindi niya na ninanais pa na ipaliwanag ang sarili sa dalaga dahil mukhang paniwalang-paniwala naman ito sa kanyang imahinasyon. Kaya hinayaan na lamang niya ito na mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanya. "So, do we have a deal?" Tanong ni Aikit. Tumango si Marco at inilahad pang kamay. Pero hindi yun tinanggap ni Aikit. "Mali ko ba kung naghugas ka ng kamay?" Natawa na lang lalo si Marco. Mukhang mahirapan siyang makuhang timpla ng kanyang bugnutin at sumpungin na baby mama. At mukhang hindi magiging madali paliwanag ang lahat. Ikinasal na nga si Aikit at Marco, pero sa West lamang. For formality's sake. Ika nga nila. Para kay Aikit, it was as if she was hitting two birds with one stone. Natupad niyang huling habilin ni Mr. Suarez na siya magpakasal. At kahit papaano ay, lalaki ang kanyang anak na kilalang ama nito. Gayunpaman, nagkasundo sina Aikit at Marco na hindi sila magsasama sa isang bubong. Bukod sa hindi naman kasi talaga tunay ang kasal, hindi naman lubusang kilala ni Aikit ang binata. At isa pa, alam niyang hamak na construction worker at callboy lamang si Marco, kaya natitiyak siyang hindi rin ganun kaayos ang tirahan nito. Okay nang manatili siya sa kanyang munting kondo. Napagdesisyonan din nila na bibisita na lang si Marco from time to time at sasamahan siyang magpa-check up upang makita at mapakinggan ni Marco kahit papaano ang mga updates ukol sa baby. Hanggang ngayon nga'y hindi pa rin lubusang makapaniwala si Aikit na ang lalaki naka one night stand ay ama ng kanyang ipinagbubuntis at ngayon ay asawa na rin niya kahit sa papel lamang. Oh, mabuti naman at nakasama ng daddy. In your last check-ups, ikaw lang mag-isang nandito. Bati ng doktor nang makapasok sina Aikit at Marco sa loob ng klinik. Nagkatinginan naman ng mabilis ang dalawa dahil doon. Busy lang siya, Doc. Tipid na tugon ni Aikit. Hindi naman siguro na ayon kung sasabihin niyang kailan lang kasi sila ulit nagkita at nagkasundong magpakasal para sa bata. Well, it's a good thing pa rin. Nako, daddy ha. Dapat laging may time na samahan si Mrs. sa pagpapacheck up. It's one thing that she carries the baby on her own. Moral support man lang bang maibigay mo? Payo pa ng doktora. Napakarami kasing mommies din dito na hindi man lang sinasamahan ng mga asawa nila. Kung sumama man,
Napaka mainipin at bugnutin pa. Acting as if they own their wives. Some men are like that talaga, Doc. Sambit ni Aikit. Well, ako? I'm not like that, Doc. Nagkataon lang talaga na busy. Pagsingit naman ni Marco na siyang nagdulot ng init sa pisngi ni Aikit. First ultrasound ngayon ni Aikit, kaya naman espesyal ang araw na iyon dahil sa wakas ay makikita niya na sa screen ng kanyang baby. Ipinahid din ng doktora ang gel at saka itinapat sa tiyan ni Aikit ang device at maya-maya pa ay lumitaw na sa screen ang baby ni Aikit. There's your baby. Pagturo ng doktora, namangha naman si Marco nang makita ang screen. Bagaman napakabilis lang ng lahat, ay natutuwa pa rin siya dahil nakikita niya ng kanyang anak. Samantala, si Aikit naman ay halos maluha nang makita ang screen. Magkahalong saya at lungkot ang kanyang nararamdaman. Malungkot siya dahil hindi man lang naabutan ni Mr. Suarez ang magiging apo nito. Ni hindi man lang niya maipakilala ang mababait na umampun sa kanya sa batang kanyang nasa sinapupunan. Pero sa isang banda, masaya pa rin si Aikit dahil para bang sinadya ng pagkakataon na siya ay magkaanak upang kahit papaano ay hindi siya maging mag-isa. Napansin na iyon ni Marco, kaya naman hinawakan niyang mahigpit ang kamay ni Aikit. Napatingin doon si Aikit, hindi umimik si Marco, bagkus ay ngumiti lamang. Pero tila ba sapat ng ngiting iyon para kay Aikit? Mistulang isa itong assurance na kahit mabilis at nakabibigla ang mga pangyayari. At tiyak na riyan lamang si Marco at hindi siya iiwan nito anuman ang mangyari. Galing sa kumpanya si Aikit para sa isang meeting. Upang masulit ng paglabas, nagdesisyon siyang magtungo na rin sa bangko para ayusin ang mga natitirang assets ng ama at pasettle ng kanyang bagong bank account. Niisip kasi ni Aikit na mainam nang buksan ng bagong account at kunan ng insurance ang kanyang anak habang nasa tiyan pa lamang niya ito. Ngayong wala naman siyang napakaraming yaman na natitira. Nang tawagan ang number ni Aikit ay nagtungo na siya sa mesa ng isang accountant. Inilabas niya ng mga kailangang dokumento at saka pina-check iyon. I think I only have about $500,000 remaining there. Pakitransfer na lang ang nasa account ng dad ko sa akin to finalize everything. Okay, ma'am. Let me double check everything. Sagot ng accountant at nagsimulang magtipa sa computer. Naghintay lamang si Aikit at tinignan din ang mga natitirang bank statements mula sa naibentang mansyon at ilang lupain at ari-arian. Mag-aalot na siya ng para sa sarili, para sa anak. At syempre, para sa charity kung saan patron sina Mr. and Mrs. Suarez. Mom, are you sure about your remaining balance? Tanong ng accountant. Why? What's wrong? Balik tanong ni Aikit. May bilyones po kayo sa bank account niyo. Iyon pong balance na nag-reflect. Tugon ng accountant. No, that cannot be right. I'm just here to fix my account and my dad's remaining assets. As far as I know, I don't have much money left. Paliwanag ni Aikit habang nakipag-usap ito sa staff ng bangko. Ma'am Aikit, there's been a change in your account. Ganito po kalaki ang pera ng meron kayo. Tugon naman ng accountant sabay pakita ng monitor na naglalaman ng napakaraming bilyones na nag-reflect sa bank account ni Aikit. That can't be right. How did that happen? Puno ng pagtataka niyang tanong niyang makitang bilyones ng laman ng kanyang bangko. Imposibleng mangyari iyon dahil ayon sa meeting niya sa abogado ng yumaong ama ay kakaunting pera na lamang naiwan nito. Ito bang transaction history? May nag-transfer po ng pera sa bank account niyo about a month ago. Pagpapatuloy pa ng accountant. What? Hindi may iwasang mapasigaw si Aikit sa nakita at halos mamilog sa laki ang kanyang mga mata nang mapagtantong higit pa sa triple ang idinami ng kanyang pera. How did this happen? Puno ng gulat at pagtataka pa na tanong ni Aikit. Seems you have already found out. Napalingon si Aikit sa lalaki ng salita at hindi niya sukat akalain na may mas ilalaki pa pala ang kanyang mga mata at buka ng kanyang bibig dahil sa labis-labis na gulat. Dumating si Marco at saka lumapit sa kanila. We'll just come back to settle everything.
Wika ni Marco sa accountant dahil gulat na gulat pa rin si Aikit ay. Si Marco nang nagligpit ng mga dokumento na nakalapag sa mesa. Napakabilis ng tibok ng puso ni Aikit. Ibig sabihin ba nito ay galing kay Marco ang mga bilyones? Kung gayon, paano mangyayari ito? Gayong hamak na callboy at construction worker lamang ito. Napatingin si Marco kay Aikit. Hindi niya inaasahan ang bigat ng sitwasyon, ngunit alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang sarili sa dalaga. You've already found out, so there's no point of hiding it anymore. Kailangan nating mag-usap ng maayos, sabi niya. Pero huwag dito. Dahan-dahang tumango si Aikit. Okay, saan tayo mag-uusap? You have a lot of explaining to do, Marco. I know. And may alam akong coffee shop malapit dito. Pwede tayo mag-usap doon, sagot ni Marco. Naglakad silang dalawa patungo sa coffee shop na binanggit ni Marco. Habang naglalakad, napansin ni Marco na gulat pa rin si Aikit at hindi mapakali. Understandable naman kung tutuusin. Sino ba namang hindi magugulat kung padiskubre nitong biglang may bilyones na siya sa kanyang bank account? Nang makaupo na sila sa isang mesa, ay nagsimula na silang mag-usap ng masinsinan. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong mangyari, sabi ni Marco. It's surprising, yes. But let me explain. Of course, it is surprising. How on earth did that happen? Saan mo nakuha ang pera? Is it even legal? Sunod-sunod na tanong ni Aikit. Okay, hold on. Calm down, breath. And let me explain myself. Tumango si Aikit at nagpatuloy si Marco. I am not poor, Aikit. Hindi ako construction worker sa umaga at hindi rin ako callboy sa gabi. I'm not all those things that you thought I was. Halos mapasapo naman sa noo si Aikit habang unti-unti niyang napapagtanto na mali siya sa pagkakakilala kay Marco. Hindi rin naman niya alam kung bakit ganun ang naisip niya sa katauhan ni Marco. Gayong si itsura pa lang naman ay hindi na ito mukhang simpleng tao lamang. I own a few companies that my parents left me before they migrated to Europe. Pagpapatuloy pa ni Marco. Few? You own an empire, Marco. Kasi kung hindi, paano magkakaroon ng billions sa account ko? Hindi makapaniwalang ani naman ni Aikit. Well, it's enough to live, I guess. Prenting sagot ni Marco. Halos mapailing at mapabuntong hininga na lamang si Aikit. Tanging mga tao na sobra pa sa sobra ang kayamanan lamang ang makapagsasabi noon. Sandali silang nabalot ng katahimikan at kapwa iniisip kung anong sunod na pag-uusapan. Huminga ng malalim si Aikit. Sapat para marinig ni Marco. Why did you give me a huge amount of money? Itinaw ni Marco ang kamay sa mesa. Saka tinitigan ng maigi sa Aikit. Matagal niya nang pinag-iisipan ito. Kung alam niyang napakabilis ng lahat at hindi naman talaga niya kilala ng sobra si Aikit. Pero kung pagbibigyan siya nito, ay naisa na niya makilala ng masinsinan ng ina ng kanyang anak. Bukod pa rito, hindi rin kayang maatim ni Marco na nabubuhayin mag-isa si Aikit. Papaano na lamang kung mapano si Aikit at wala itong kasama sa konto. Dalawang buhay ang hawak ni Aikit ngayon. Buhay niya at ang buhay ng baby nila ni Marco. Kaya naman desidido si Marco na alagaan niya si Aikit. Para saan pat legal naman silang kasal. At kung tutuusin ay talaga namang mag-asawa? Well, now that I have proven to you that I am more than capable. Sambit ni Marco. Saka hinawakan ng kamay ni Aikit. I want you to live with me. Ha? Wika ni Aikit na animoy na bigla sa prosesyong iyon ni Marco. I can't leave you alone, Aikit. You are carrying our baby. If anything bad happens to the both of you, I don't think I can live with that. What are you suggesting? Balik na tanong ni Aikit. Technically, we are legally married. We can live together. We don't have to sleep together or do all the things that a wife and a husband does. I mean, we can, but... Bahagyang natawa si Aikit. What? Tanong ni Marco nang makita ang reaction nito. Okay. I'll leave you for the baby.
Thanks. Nakangiting tugon naman ni Marco. But in one condition, Marco. Dugtong pa ni Aikit, dahilan upang agad na sumeryoso ang mukha ni Marco. Sure, anything. I'd do it for you. I knew we're legally married, pero nasa papeles lang lahat ng iyon. If you want something to happen between us, then you must court me first. Napangiting muli si Marco, dahilan upang sumilay ang dalawang malalim na dimples sa pisngi nito. Of course, I will do that too. Kit araw-araw pa kitang ligawan. Tugon nito na siyang nagparamdam ng kilig kay Aikit. Let's take things slow, okay? Aniya, at saka inilhad ang kamay. Agad namang tinanggap iyon ni Marco. At tinignan pa nilang isa't isa bilang hudyat na nagkasundo na rin sila sa isang bagay. Lumipas ang mga linggo at unti-unting naging mas malapit na sina Marco at Aikit sa isa't isa. Nakita ni Aikit ang dedikasyon ni Marco sa pag-aalaga sa kanya. Tinutuo rin ni Marco ang pangako nito kay Aikit na siya'y liligaw nitong muli, bagay na laging nagdudulot ng kilig para kay Aikit. Nakapanibago noong una, pero nasanay na rin si Aikit sa bago niyang buhay. Kahit papaano, ay hindi niya nararamdaman ang labis na pangungulila sa kanyang mga magulang. Dahil nariyan naman si Marco para sa kanya. Hinayaan din ni Marco si Aikit na magpatuloy sa trabaho. Ang kaibahan lang ay, hindi nagre-report si Aikit sa kumpanya dahil inatasan din siya ng doktor na magpahinga muna at huwag masyadong gumalaw. Tumalaki ng tiyan ni Aikit at medyo nagiging masala na ng konting pagbubuntis nito. Hands-on naman si Marco sa pagiging asawa ni Aikit dahil madalas maglihi at kung minsan nga'y may cravings pa kahit madaling araw. Sinisiguro ni Marco na mabibili niya lahat ng mga iyon kahit na mayroong panahon kung kailan ayos siyang makita ni Aikit dahil sa paglilihi nito. Isang gabi ay hindi na malayan ni Aikit na nakauwi na pala si Marco mula sa trabaho. Buong araw kasi siyang humiga at natulog dahil medyo masama ang kanyang pakiramdam. Mabuti na nga lamang at kahit papaano ay bumuti na ito ngayon. Day off din ng ilang mga kasambay ni na Marco. Kaya nang mapagtanto ni Aikit na hindi pala siya nakapagluto man lang gayong dumating ng asawa, ay medyo nalungkot ito. Oh my God, I'm sorry I wasn't able to cook. Natigilan si Aikit nang madatnan si Marco sa kusina. Nakasuot pa ito ng apron. Bis na bis pa nga ito at halatang galing lamang sa trabaho. Marco? Pagtawag ni Aikit sa pangalan nito. Napatingin naman sa kanya si Marco at saka napangiti. Wait for a while. Malapit na ito. Sambit ni Marco habang nagluluto siya ng paboritong pagkain ni Aikit. Nagtataka namang napalakad si Aikit at mas lalo lamang siyang nagulat nang mapansing iba rin ang itsura ng kanilang dining. Nag-set up pa pala si Marco ng isang candlelight dinner. May flower ornaments pa roon at nakaayos pang mga plato. Ano ito, Marco? Hindi makapaniwalang tanong ni Aikit na may halong kilig at pagkamangha. For you. Nakangiting sabi ni Marco. Di ba sabi mo, dapat ligawan pa rin kita? This is another form of courtship. Since you cannot go out that much, dito ka nalang dadalhin ng dinner. Pero hindi mo na dapat gawin yan. She just came home from work. If anything, I should be the one preparing your dinner. Apila ni Aikit. Inihain ni Marco ang kanilang dinner at bahagya pang natawa sa sinabi ni Aikit. You're already carrying our baby. This is the least that I can do. Namula si Aikit sa kilig dahil sa sinabing iyon ni Marco. Wow, Marco. Hindi ko alam na kaya mo palang maging sweet. Ngumiti si Marco kay Aikit. Of course, para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Sambit nito na lalo lamang nagdulot ng kilig kay Aikit. Habang kumakain sila ng hapunan ay masaya rin na nagkwentuhan at nagtawanan sina Aikit at Marco kung ano-ano ng mga bagay na napag-usapan nila. Binalikan pa nga nila ang una nilang pagkikita noon sa party at kinakantsawan pa ng labis ni Marco si Aikit. Ibinalik naman ni Aikit ang biro kay Marco dahil nang makita niya ito sa construction site ay maruming kasuotan nito kaya napagkamalan siya ni Aikit na isang hamak na construction worker. Sa mga sandaling iyon ay nararamdaman ni Aikit na unti-unti niya nang natututuhan
ang magmahal muli. Gayon din naman si Marco. Ngayon lamang siya nakakilala ng babaeng katulad ni Aikit. Unusual kung tutuusin ang kanilang setup nung una. Pero ramdam nila na hindi lamang sila nagsasama para sa kanilang anak, kundi dahil kahit papaano, habang tumatagal, ay napapamahal na rin sila sa isa't isa. Malapit ng mga anak si Aikit, ay sobrang natataranta si Marco dahil nga first time parents sila at medyo hindi pa nila alam. At kabisado ang kanilang mga gagawin, kaya't aliw na aliw ang mga tao sa ospital sa kanila. Marco, ang sakit! Ah! Sigaw ni Aikit habang inihanda siya ng mga nurse. Namimilipit pa siya sa sakit. I'm here! Tugon ni Marco. Nanginginig at pawis na pawis. Habang hawak-hawak ang kamay ni Aikit, paski siya ay nasasaktan din dahil sa higpit ng hawak ni Aikit sa kanyang kamay. Hindi naman kasi nila inasana manganganak na ngayon sa Aikit dahil 1 linggo pa bago ang due date nito. Kaninang umaga lamang ay sumigaw sa Aikit na nabasag ang kanyang panubigan, kaya naman agad na silang tumakbo patungo sa hospital. Hirap na hirap sa pagsunod sa mga instructions ng doktor si Marco habang hawak-hawak ang kamay ni Aikit. Push, Aikit, push! Hiyaw ng doktor. I'm pushing! Sigaw ni Aikit. Halos mawala na ng boses sa kakasigaw. It's okay, you can do it. Bulong pa ni Marco. Pigil na pigil Pedro sa pagsigaw. Kaya napansin din ng mga nurse na halos mamula na ang kamay ni Marco dahil sa pagkakahawak ni Aikit. Ganyan talaga. Kaunti na lang, malapit na. Sa wakas, narinig na nilang unang iyak ng kanilang anak. Baby boy, sabi ng doktor habang ipinakitang sanggol. Napahinga naman ng maluwag si Aikit matapos ang mahaba-haba niyang pagle-labor at panganganak. Hinalikan pa siya ni Marco sa noo. She did great. Tinawag na ng doktor ang atensyon ni Marco upang ikat ang cord ng baby. Halos maiyak naman si Marco habang hawak-hawak ang kanilang anak at ginagawa iyon. Si Aikit naman ay sobra na rin naiyak habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Congrats, Mommy. Very well done. Sabi pa ng doktor kay Aikit. Napangiti si Aikit at inabot na rin muna sa kanyang baby bago i-transfer si Aikit sa recovery room. Pinangalanan nilang Caleb ang kanilang anak. Hindi maipaliwanag ni Marco ang kanyang saya sa tuwing hawak-hawak si Caleb. At si Aikit naman, halos mapuno ng luha ang mga mata sa sobrang tuwa habang pinagmamasdan ng magandang eksena. I am so happy, babe. You have no idea how extremely happy this makes me. Sabi ni Marco. Nakangiti habang tinitingnan si Caleb. I'm a dad. Dugtong pa ni Marco. Na animoy nanalo sa loto. Ako rin, Marco. Ang saya-saya ko. Tugon ni Aikit. Thanks for all your help. You did all the hard work, babe. I am so proud of you. I love you. Bulong pa ni Marco bago hagkan ng labi ni Aikit. Sabay kapwa tingin sa kanilang baby na para bang isang anghel na sobrang amo ng kanyang mukha. Nang makauwi na sa bahay sina Aikit at Marco, patuloy ang recovery ni Aikit. Pero dahil first time mom siya, hindi siya sigurado sa mga bagay na ginagawa niya. Hirap din siya sa pagbe-breastfeed dahil sa stress. Naroon naman si Marco at inaalalayan siya. Pero kailangan pa rin ni Aikit ang tulong lalo na sa pag-aasikaso kay baby Caleb. Marco, tama ba itong ginagawa natin? Hindi ko alam kung tama ito. Tanong ni Aikit na puno ng kaba. Nang mapatulog sa wakas ang baby, walang tigil sa pag-iyak si Caleb. Kaya naman nang makatulog ito ay halos mapasanda na lamang si Aikit kay Marco. Halatang pagod na pagod. Gayon din si Marco. Napuyat din. At ulang tulog dahil salitan sila ni Aikit sa pagtingin sa baby. Hinawakan ni Marco sa balikat ang kanyang asawa. What do you want, babe? I'm thinking, what if kumuha tayo ng katulong? I know we have mates pero sa ibang mga bagay naman sila nakatuon. I need someone who can help me take care of the baby. Ani Aikit na, siyang sinang-ayun na naman ni Marco. I know a person. Trusted sana, Marco. Wala na akong energy na mag-background check o kung ano pa. We need someone ng papagkakatiwalaan kay Caleb. Yes,
I know exactly who to call. My nanay Cora. Siyang nag-alaga sa akin since I was a baby. She's in Pangasinan right now. I call her. Nakahinga naman ng maluwag si Aikit dahil doon. Kahit papaano, ay magkakaroon na siya ng katulong sa pag-alaga sa kanyang baby. Everything will be fine, babe. Don't worry. We got this. Paniniguro ni Marco kay Aikit sabay halik sa noo nito. Maya-maya pa ay biglang umiyak muli si Caleb. Ako nang bahala, sabi ni Marco, sabay karga kay Caleb. Shh, baby. Huwag ka nang umiyak. Nandito si Daddy. Pagpapatahan ni Marco sa kanilang anak. Habang muling nagpapatulog si Marco kay Caleb, napangiti si Aikit habang pinagmamasdan sila. Ang swerte ko kay Marco. Bulong niya pa sa sarili. Tinawagan na nga ni Marco si Nanay Cora. Si Nanay Cora nag-alaga kay Marco mula nung sanggol pa lamang ito. Hanggang sa bago ito magkolehiyo. Kinakailangan lamang umalis na Nanay Cora dahil may iniinday itong sakit noon. Mabuti na lamang at nasa maayos na itong kalagayan ngayon. Kaya naman nang makatanggap ng tawag mula sa dating alaga, ay agad itong lumuwas mula sa Pangasinan papuntang Manila. At excited na rin siyang makita si Marco pagkatapos ng ilang taon. Pagdating ni Nanay Cora sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Marco at niyakap ng mahigpit. Bitbitin niya si Caleb kaya't nakita agad ni Nanay Cora ang baby. Ay Marco, ang laki-laki mo na at may baby ka na, sabi ni Nanay Cora. Halos maiyak sa tuwa habang yakap ang dating alaga. Welcome back, Nanay Cora. I missed you so much. Time flies so quickly, ano? Salamat talaga at sinagot mong tawag ko. Pasasalamat naman ni Marco. Ay, ano ka ba anak? Siyempre, kahit ano. Para sa alaga ko. Oh, nga pala. Nasaan na sina Madam at Sir? Tanong ni Nanay Cora bilang pagtukoy sa mga magulang ni Marco. Nasa Europe na sila, Nanay. Nag-migrate sila after I graduated college. Retired na rin kasi sila pareho. At ako nang pinag-handle nila ng kumpanya. Tugon ni Marco. Ganun ba? Tumatangong tugon ni Nanay Cora. Nasaan naman ang asawa mo? Tanong ni Nanay Cora. Nang marinig iyon, ay lumapit naman si Aikit sa kanya. Hi Nanay Cora, nice to meet you po. Ngiti at bati ni Aikit sabay hawak sa kamay ni Nanay Cora. Natigilan ng bahagya si Nanay Cora nang makita si Aikit at sandaling pinagmasdan ito. Ikaw pala, Iha. Ay, napakaganda mo naman. Ang swerte ni Marco sa'yo, sabi ni Nanay Cora bago sila magyakapan. Matapos salubungin ni na Marco at Aikit si Nanay Cora, ay pinagpahinga muna nila ito. Pero excited na rin si Nanay Cora sa pag-alaga sa bata. Kaya naman buhat-buhat na nito agad si Caleb. Ay, napaka-cute naman ng batang ito. Ang lit-lit pa pero napakaganda ng ngiti, sabi ni Nanay Cora habang kinikilig sa tuwa. Nagpasalamat si Aikit sa tulong ni Nanay Cora. Salamat po talaga, Nanay Cora. Hindi ko alam kung paano ko magagawa lahat ito ng mag-isa. Mabuti na lang at sinagutin niyo ang tawag ni Marco, sabi ni Aikit habang nagtutupi ng lampi ni Caleb. Walang anuman, Aikit. Dito ako para tumulong. Ang importante ay maging masaya at malusog ang pamilya, tugon ni Nanay Cora. Tsaka napamahal na rin sa akin si Marco. Kinaumagahan si Nanay Cora ang nag-ayos ng lahat ng kailangan ni Caleb. Aikit, ito ang tamang paraan ng pagpapaligo kay Caleb, turo ni Nanay Cora habang hawak-hawak si Caleb at dahan-dahang nagpapaligo rito. Masinsin namang nanood si Aikit habang tinuturuan siya ni Nanay Cora. Sige, ikaw naman. Tumango si Aikit at siya naman ang humawak kay Caleb. Tama po ba ito, Nanay Cora? Tanong ni Aikit. Nag-aalangan pa rin. Natatakot po kasi ako baka malamigan siya o ano. Ay, huwag kang matakot. Ano ka ba? Tama naman ang ginagawa mo. Ganyan lang. Relax ka lang at magtiwala sa sarili mo, sabi ni Nanay Cora. Nang matapos sa pagpapaligo kay Caleb, binisad na nila ito at saka hinandaan ng gatas. Kapag naman di natimpla ang gatas ni Caleb, ay dapat palamigyan mo ng kaunti ang maligamgam na tubig na pinagtitimplahan mo para mainom niya.
Paliwanag pa ni Nanay Cora. Malaking baby na nga si Caleb ilang linggo pa lang. Manang-mana kay Marco. Malaki rin po ba si Marco nung baby? Usisa ni Aikit. Ay oo, pagkalaki ba? Tingnan mo ang tangkad-tangkad ngayon, akala mo basketballista. Tsaka alam mo, para ka rin si Mildred, yung nanay ni Marco. Ganyan-ganyan din sa iyo noon. Napangiti si Aikit. Sayang nga po, hindi sila makauwi kasi settle na rin sila roon. Sa video call ko na lang sila nakakausap, pero pupunta rin kami roon kapag malaki na si Caleb at kaya nang mag-travel. Mababait naman ang mga magulang ni Marco. Tsaka noon, nako, excited talaga sila na magkaroon ng asawa yung si Marco. Lalo na si Mildred at gustong-gusto na magkaroon ng balae. Nakilala na ba nila ang mga magulang mo? Napayo ko ng bahagya si Aikit. Wala na po sila Ay naku, pasensya ka na anak. Paghingi ng paumanhin ni Nanay Cora. Okay lang po, tsaka kahit naman adoptive parents ko sila, inaalagaan naman nila ako ng mabuti at pinalaki ng maayos. Sayang nga lang at hindi nila nagawang makilala si Caleb. Lalo na si Dad, siya pa naman ang gustong-gusto na magkaapo. Marahang tumango si Nanay Cora. Kayo po ba? Mayroon po ba kayong mga anak o apo? Usisa ni Aikit. Wika ni Nanay Cora, saka ito tumikim. Tuturuan naman kita ngayon kung paano magpapadighay ng baby. Anya na para bang umiiwas sa usapan. Bagaman nagtatakay, hinayaan na lamang ni Aikit ang pag-iwas ni Nanay Cora sa usapin. Marahil ay hindi ito pala bahagi ng personal na detalye. Kung sa bagay, wala rin namang naikwento si Marco sa kanya nung nagtanong siya ukol kay Nanay Cora. Dumating ng araw ng unang check-up ni Caleb sa pedya. Naglista pa ng paghaba-haba si Aikit para matanong ang doktor ukol sa development ng anak. Pansin naman ni Marco na medyo aligaga pa rin si Aikit, kaya naman hinawakan niya ang kamay nito. Relax babe, I'm sure a baby is fine. Pagpapalakas ng loob ni Marco sa asawa. Habang hawak-hawak si Caleb na nakangiti pa at parang excited din sa check-up. You know what? Malaking tulong din talaga si Nanay Cora. Kahit papaano, hindi na ako stressed. She has helped me a lot in just a short period. Wika ni Aikit. I told you, Nanay Cora's great. At least, may lola na makikilala si Caleb when he gets older. Buti nga rin, at least, hindi siya malungkot. Pansin ko kasi iniiwasan niyang pag-usapan ng tungkol sa family niya. She seems out of sorts sometimes. Sambit ni Aikit. Really? I never thought of that. Well, to be fair, from what I've heard from Mom before, Nanay Cora apparently had a baby. Pero I don't know. Hindi na rin naman alam ni Mom ang ibang details and I'm not nosy. Hayaan na lang natin siguro siya. Wika ni Aikit, maya-maya pa ay tinawag na ng nurse ang kanilang atensyon. Hudyat para pumasok na sila sa loob ng clinic. Binati sila ng pedya at sinimula na rin ang check-up. Healthy and strong ang baby nyo, sabi ng doktor matapos ang check-up. Mukhang maganda ang nagiging pag-alaga ninyo. Napangiti sina Aikit at Marco sa papuri ng doktora. Talaga ba, Doc? That's good to hear. Thank you. Sagot ni Aikit. Do you have any questions for me? Natawa ng bahagya si Marco. Nako, Doc. This would be take a long time. Mahabang lista ng asawa ko. Biro nito. Okay lang, maganda nga yun para alam niyo talaga ang ginagawa niyo as parents. Sagot ng doktor at saka isa-isang sinagot ang napakaraming tanong ni Aikit ukol sa baby. Madaling araw, naalimpungatan sa Aikit dahil nagising si Caleb na umiiyak. Pagod si Marco dahil galing ito sa flight mula sa Cebu, kaya tulog na tulog ito. Agad na kinuha ni Aikit si Caleb at pinatahan ito para hindi na rin magising si Marco. Shh, Caleb, nandito si Mommy, sabi ni Aikit habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Matapos mapatahan at mapatulog muli si Caleb, nakaramdam si Aikit ng uhaw, kaya bumaba siya at pumunta sa kusina. Pagkainom niya ng tubig, napansin niya na bukas ang ilaw sa kanilang veranda. Akala pa niya may katulong na naglilinis ng 10 oras ng gabi, kaya tatawagan niya sanang atensyon nito at patitigilin.
Ngunit nang lumapit siya, nakita niya si Nanay Cora palang nakaupo roon. Lalapitan na sana ni Aikit si Nanay Cora upang sama nito pero mistulang umiiyak ang matanda. Nang mapansin niyang lumuluha nga talaga ito, ay umatras siya at nanatiling lang siya sa may gilid. Nagdalawang isip pa siya sa paglapit. Nang makitang may hawak na medyas ng baby sa sobrang liit ni Nanay Cora, biglang naalala ni Aikit ang sinabi ni Marco na parang may baby nga raw si Nanay Cora noon. Naisip niya na baka namatay ang baby, kaya umiwas si Nanay Cora kapag iyon ang pag-usapan. Napagpasya ni Aikit na bigyan na lamang ng espasyong matanda, hayaang mag-isa at huwag nang gambalain pa. Sa wari niya, ma-open up naman siguro ni Nanay Cora kung kailan ito komportable. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Marco, hindi may iwasang itanong ni Aikit ang tungkol kay Nanay Cora. Babe, naalala mo ba yung sinabi mo noon tungkol kay Nanay Cora? Na parang may baby raw siya? Yes. Tumatangong sagot ni Marco. What about it? Did Nanay Cora tell you about the baby? Umiling si Aikit. Hindi naman talaga nagkukwento si Nanay Cora. Pero kanina kasi, nagising ako dahil umiiyak si Caleb. I went downstairs to drink water at napansin ko si Nanay Cora na umiiyak sa veranda. May hawak siyang medyas ng baby na sobrang liit. Parang ang bigat ng loob niya. Kwento nito habang puno ng awa para kay Nanay Cora. Nako, baka nga naalala niyang anak niya. Ang hirap ng pinagdadaanan ni Nanay Cora. Sabi ni Marco, malungkot din ang tono. You know what? I'll buy Nanay Cora a gift. Pa-thank you na rin para sa pagtulong niya sa'yo sa pag-alaga kay Caleb. Right. And I'll cook her some specialties from Pangasinan. Baka namimiss na rin niya ang hometown niya. Wika pa ni Aikit. Kinagabihan ay gulat na gulat si Nanay Cora nang makitang pinagandaan siya ng mag-asawa. Ano ba ito? Hindi ko naman birthday. Wika ni Nanay Cora. Pa-thank you lang po sa lahat ng tulong niyo sa aming mag-asawa. Tugon naman ni Marco. Salamat, Nanay Cora. Wika ni Aikit sa bayakap sa matanda. Napayakap naman ng mahigpit si Nanay Cora kay Aikit at hindi niya maunawaan kung bakit. Pero mistulang nag-iba ang kanyang pakiramdam nang yakapin siya nito. Mabilis na lumipas ang mga buwan at isang araw, napayaw na lamang si Aikit sa gulat nang makita niyang naglalakad na si Caleb. Babe, tingnan mo! Naglalakad na si Caleb! Sigaw ni Aikit. Puno ng tuwa. Agad na lumapit si Marco at tuwang-tuwa rin nang makita ang unang hakbang ng kanilang anak. Wow! You're so great, anak! Sabi ni Marco at nagbabadali pang kinuha ang phone upang kuhanan ng video ang paglalakad ng anak. Nagmamasid lang si Nanay Cora. Napapangiti sa bawat milestone ni Caleb. Parang kailan lang si Marco ang inaalagaan ko. Ngayon, may sarili na siyang pamilya. Napakaganda ng buhay. Sabi ni Nanay Cora sa sarili. Bagaman masaya, mistula bang mayroong hindi maunawa ang puwang sa puso ni Nanay Cora. At may hindi siya maipaliwanag na nararamdaman sa tuwing napapansin niya si Aikit. Nang mapag-isa sa kwarto ay napaupo si Nanay Cora sa kama niya at muling inilabas ang medyas ng sanggol. Itinapat niya yun sa kanyang puso at muli siyang napaluha. 25 anyos na marahil ang kanyang anak na hindi niya alam kung nasang lupalop na nga iyon. 20 anyos lamang si Cora noon at galing ito sa Pangasinan upang magtrabaho. Nagdesisyon nito magtungo sa Maynila at dito maghanap ng pagkakakitaan. Naging taon nito sa isang panaderya kung saan niya nakilala si Ismael, ang panaderong kanyang nakamabutihan at naging nobyo rin, hindi kalaunan. Hanggang sa nabuntis si Cora, bagamat mahirap ang buhay, ay pilit nilang itinawid ni Ismael ang kanyang pagbubuntis. Maayos na sanang lahat, kaso nung kabunan ni Cora, ay nakatanggap siya ng masamang balita na nasawi sa isang aksidente si Ismael. Labis-labis ang pagdurusa ni Cora nang marinig iyon. Para bang siya ay pinagsakluban ng langit at lupa. Napadpad si Cora sa isang bahay ampunan sa Tagaytay, kung saan kinupkup muna siya ng mga madre hanggang siya ay manganak. Bago niya isinilang ang batay, tumutulong siya sa paglilinis, pagluluto roon kapalit ng pagkakaroon ng tirahan. Gayunpaman,
Hindi pa rin nakarecover ng maayos si Cora. Alam niya sa sarili na hindi niya kakayaning maging ina ngayong wala naman si Ismael para samahan siya. Wala siyang kapasidad na bumuhay ng bata. Kaya naman nang siya ay makapanganak, ay iniwan niyang bata. Wala itong naging pasabi sa mga madre at basta na lamang umalis at bumalik ng Pangasinan. Masakit para kay Cora ang ginawa niyang iyon. Hindi niya gustong basta na lamang abandonahin ang anak. Pero alam niyang hindi magiging maayos ang buhay ng bata sa kanya. Wala nang naging balita pa si Cora dahil hindi na rin naman siya nag-abala pa na bumalik sa bahay ampunan at hanapin ang mga madring kumupkup sa kanya. Sa wari nga niya, baka wala nang mga ilan sa mga iyon dahil sa katandaan. Kaya hindi na rin niya mahanap ang paniguradong anak. Kahit ganoon, palagi pa rin nangungulila si Cora sa anak. At araw-araw na nagdadasal na sanay, nasa maayos itong kalagayan. Sa unang birthday ni Caleb, ay nagdesisyon si Aikit na idasi yun sa bahay ampunan sa Tagaytay. Iyon na rin kauna-unahang beses na babalik si Aikit doon matapos mawala ang kanyang ama. Sa tingin niya ay nararapat lamang na siya ay bumalik doon at dalhin si Caleb sa paboritong lugar ng kanyang lolo at lola. I'm so glad we'll get to celebrate our son's first birthday party like this. Nakangiting wika ni Marco habang nag-aayos sila ng magamit sa kotse. Ako rin naman. I can't wait for you to meet everyone there. Sambit ni Aikit. Talagang pinaghandaan nilang kaarawan ni Caleb. Meron silang salo-salo na nakahanda roon sa Tagaytay at kinausap na ni Aikit ang mga madre. Gusto rin kasi niya na kahit papaano ay maging masayang mga bata roon. Nang makasakay na sila sa kotse ay napansin ni Aikit na parang aligaga si Nanay Cora at hindi ito mapakali. Nay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Aikit sabay hawak sa kamay ni Nanay Cora. Tumango naman si Nanay Cora. Oo, ayos lang. Sambit nito. First time niyo po bang makakapunta sa Tagaytay? Naku, sakto. Medyo malamig po roon. Wika pa ni Aikit. Tipid lamang na tumango at ngumiti si Nanay Cora. Ramdam niyang medyo naninikip ang kanyang dibdib. Ngayon na lamang siya muli makakabalik ng Tagaytay. Ay na nga sana niyang sumama pero nakakahiya naman sa mag-asawa. At baka magtaka at mag-alala pa ang mga ito. Sa wari naman ni Nanay Cora, ibang bahay ampunan naman ang kanilang pupuntahan. Isinantabi na lamang niyang kanyang kaba dahil kaarawan naman ni Caleb. Pagkarating sa bahay ampunan ay nakahanda ng lahat. Binati na Aikit ang mga mateng kinagisnan niya na siyang kadikit ni na Mr. and Mrs. Suarez. Handa na sa malawak na garden ito ang mesa at upuan. Masasayang mga bata habang naglalaro at naghahabulan. Meron pang clown at magician. Kaya masayang-masaya si Aikit para sa anak. Natutuwa nga rin siya kay Marco na game pang makipaglaro sa mga bata. Hanggang sa oras na para magsikainan. At oras na rin para kantahan si Baby Caleb. Habang buhat-buhat ni Aikit at Marco ang baby nila sa gitna, ay kumanta ang mga bata at madre ng happy birthday. Aliw na aliw naman si Caleb at hinahablot pa ang cake. Happy birthday, Caleb! Sigaw ng lahat habang tinutulungan ni Aikit si Caleb na i-blow ang kanyang birthday cake. Nagpalakpakan ng mga tao at muling humiyaw para kay Caleb. Salamat sa inyong lahat. Sister, mga kuya, ate, sabi ni Marco sa lahat ng naroon. Hindi namin makakaya lahat ng ito kung wala kayo. I know, hindi maalala ni Caleb ang lahat ng ito. Pero sigurado akong magiging masayang alaala ito na babalikan niya when he gets older. Nagpasalamat din si Aikit sa lahat at saka nagpatuloy ang party. Si Marco ay tumulong muna sa paghain ng ice cream sa mga bata, habang si Aikit naman ay nakipag-usap sa mga madre. Aikit! Pagtawag ni Sister Flor kay Aikit nang makarating ito sa bahay ampunan. Sister Flor, buti naman at nakahabol ka. Bati ni Aikit sa bayakap sa madre. Akala ko nga'y hindi na ako aabot. Medyo mahabang retreat namin sa Baguio at traffic pa. Mabuti na lang at nakarating ako. Can you imagine it, sister? Mahami na ako. Parang kailan lang. Bata pa ako na dinadala ni na mom and dad dito sa pinanggalingan ko. I'm so glad I did not end up like my birth mother. Kwento ni Aikit kay Sister Flor na siyang pinakamatandang madre doon. Sigurado akong proud na proud rin sa iyong mom and dad mo
Sigurado rin naman akong kung nasan mang tunay mong ina, ay nakatitiyak akong ipinagdadasal ka niya. Sambit pa ni Sister Flor. Nagkwentuhan pa sina Sister Flor at Aikit dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita. Aikit, patutulugin ko na ba si Caleb? Tanong ni Nanay Cora nang makuha na nito sa kotse ang baby bag ni Caleb. Sige po. Cora? Hindi makapaniwalang pagtawag ni Sister Flor sa pangalan ni Nanay Cora. Natigilan si Nanay Cora at halos manlamig sa kanyang kinatatayuan nang mapagtanto niyang nasa harapan niya ngayon si Sister Flor, ang isa sa mga madreng kumukup sa kanya noon. Hindi makapagsalita si Nanay Cora at halos hindi rin makagalaw. Cora, Diyos ko! Ang tagal na panahon. Naglakad pa atras si Nanay Cora. Sige, aalis muna ako. Nagmamadaling wika nito at saka tumakbo papalayo. Cora! Hiyaw pa ni Sister Flor, pero agad nang nawala si Nanay Cora sa kanilang pagtingin. Kilala niyo po siya? Tanong ni Aikit. Humarap sa kanya si Sister Flor at ang mga susunod nitong sinabi ay nagdulot ng labis na pagkabigla para kay Aikit. Labis na nasaktan si Aikit sa kanyang nalaman. Hindi niya sukat akalain na sa ganung paraan niya matutuklasan ang katotohanan. Paano niya nagawang iwan ako sa bahay ampunan? Bakit ngayon lang niya sinabi ito? Tanong ni Aikit, puno ng galit at hinanakit. I'm really sorry, Aikit. Bulong ni Marco habang awang-awa sa asawa. Hindi rin naman niya inaakalang si Nanay Cora pa lang, birth mother ni Aikit. Did she know? Alam niya ba all this time na akong anak niya? Sinadya niya ba ang lahat? Napakaraming tanong at hinanakit na bumabalot sa isipan ni Aikit. Pero hindi naman ito mabibigyan ng kasagutan dahil bigla na lamang umalis si Nanay Cora. At malamang ay umuwi ito sa Pangasinan nang wala man lang paalam. And now she ran away again. Ganun ba ako kadaling iwan? Naluluwang wika ni Aikit. Wala namang magawa si Marco kundi ang pakalmahin na lamang si Aikit dahil mukhang walang salitang makapagbibigay comfort dito. I guess mas mabuti kung hayaan muna natin siya. Nanay Cora is a good person. Baka may dahilan siya kung bakit siya umalis. Baka may dahilan para sa lahat. Sabi ni Marco, niyakap ang asawa upang pakalmahin. I don't think so. Puno ng hinanakit na wika ni Aikit na parabang hindi na magagawa pang magpatawad. Ilang araw nang lumipas at hindi pa rin maalis ang galit ni Aikit. Halos wala na siyang pakialam kay Nanay Cora at ayaw nang pabalikin pa ang matanda. Maghanap na lamang sila ng ibang tutulong sa kanya sa pag-aalaga kay Caleb. Sa wari kasi niya hindi niya kayang patawarin si Nanay Cora sa nagawa nito. Ngunit isang araw, habang naglilinis siya sa nursery ni Caleb, ay may nakita siyang isang liham na may nakaipit sa drawer nito. Nagtatakang kinuha ni Aikit iyon at nang makita ang pangalan niya nasulat kamay ni Nanay Cora, ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Aikit, anak ko, patawarin mo ako. Pagsisimula ng liham. Sa liham na iyon ay ipinaliwanag ni Nanay Cora ang dahilan kung bakit niya iniwan si Aikit sa bahay ampunan. Idinetali niya ang tungkol kay Ismael, pati na rin ang hirap ng buhay noon at ang takot na hindi mabigyan ng magandang kinabukasan si Aikit. Ayaw lang ni Nanay Cora na lumaki sa hirap si Aikit, kaya napilitan siyang iwan ito. Ipinahayag din ni Nanay Cora ang kanyang pagmamahal para kay Aikit at ang labis-labis niyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Habang binabasa ni Aikit ang liham, hindi niya mapigilang maiyak. Naramdaman niyang bigat ng dinadala ni Nanay Cora noon. Ang katotohanan hindi naman talaga naging madali para sa kanya ang lahat ng nangyari. Doon niya napatunayan na mayroon talagang dahilan si Nanay Cora at hindi siya basta-basta lamang iniwan nito. Babe, what happened? Puno ng pag-aalalang tanong ni Marco nang makita niyang lumuluwas si Aikit. Napatingin si Aikit sa kanya at itinuro ang liham na iniwan ni Nanay Cora para sa kanya. She had a reason, a very painful one. Umupo si Marco sa tabi ng asawa. What do you plan on doing now? Puno ng pag-aalalang tanong niya kay Aikit. Pinunasan ni Aikit ang kanyang mga luha.
I need to see her. I need to talk to her. Puno ng determinasyong wika ni Aikit sa pag-asang hindi pa huli ang lahat upang magkaayos sila ni Nanay Cora. Nagtungo sina Aikit at Marcos sa Pangasinan kung saan nakatira si Nanay Cora. Malapit ang tirahan ni Nanay Cora sa dagat kaya medyo mahirap din ang biyahe. Pero porsigido pa rin si Aikit na makausap ang tunay niyang ina. We're here now. Are you ready? Tanong ni Marco kay Aikit. Napaiwas naman ito ng tingin at hindi umimik. Everything will be fine, okay? Paalala pa ni Marco kay Aikit bago ito halikan sa noo. Bumaba na sila ng sasakyan at nagtungo na sa mga bahay roon kung saan namataan nila si Nanay Cora na nag-aayos ng mga binilad na isda. Nanay. Nagulat si Nanay Cora nang makita si Marco at mas lalo lamang ito nagulat at kinabahan nang makita si Aikit sa likuran nito. Anong ginagawa ninyo rito? Nautal nitong tanong. Tumingin si Marco kay Nanay Cora at saka ibinaling ang tingin kay Aikit. Iwan ko muna kayo. Sana makapag-usap kayo ng maayos. Sabi ni Marcos, sabay tapik sa balikat ng kanyang asawa at lakad na papaalis doon upang bigyan ng pagkakataon na makapag-usap sina Aikit at Nanay Cora. Itinigil naman ni Nanay Cora ang pagbibilad ng isda at nagpunas ng kamay. Nabalot pa sila ng katahimikan. Aalokin na sana ni Nanay Cora na maupo si Aikit. Pero agad na nitong binasag ang katahimikan. Parehong puno ng emosyon ang kanilang mga mata. Bakit, Nanay Cora? Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Aikit. Nanginginig ang boses. At animoy puno ito ng puot at galit na naipon. Is that easy? For you to just abandon me? Pwede niyo naman pong subukan. Bakit hindi niyo sinubukan? Maluwaluhang wika ni Aikit na siyang nagpaluha na rin kay Nanay Cora. Aikit, patawarin mo ako. Wika ni Nanay Cora. Alam kong wala akong karapatan humingi ng tawad sa iyo matapos kitang iwan at pagkatapos ng napakaraming taon. Pero ginawa ko yun dahil sa hirap ng buhay. Wala na ako sa wisyo at katinuan dahil sobrang sakit pa rin sa akin ng pagkawala ni Ismael. Ayaw ko namang magdusa ka sa piling ko. Hindi ko kaya magpalaki ng anak sa sitwasyon ko. Pero maniwala ka, Aikit, napakasakit sa akin ang desisyon kong iyon. Araw-araw akong nagsisisi at patuloy akong nagsisisi. Lalong napaluha si Aikit. Halatang hirap na hirap tanggapin ang paliwanag ni Nanay Cora. Pero bakit? Bakit hindi niyo malang ako binalikan? Bakit hindi mo ako hinanap? Nagawa ninyong mag-alaga ng iba. Pero ako, hindi. Puno ng hinanakit niyang tanong. Napayuko si Nanay Cora. Nung iwan kita sa bahay ampunan, ang tanging nasa isip ko lang ay, sana magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan at magkaroon ka ng mga magulang na kayang ibigay lahat ng pangangailangan mo at tuparin ang mga pangarap mo. Sabi ni Nanay Cora. Gusto ko namang bumalik sa ampunan, pero walang-wala pa rin naman ako. Hindi ko pa rin alam kung paano ka bubuhayin kung balikan man kita. Ipinagdasal ko na lang na sanay at sa maayos kang kaligayan. Aikit, maniwala ka sa akin. Araw-araw kitang naaalala. Araw-araw kitang iniisip. Kahit ba hindi pamilyar sa akin kung ano man ang itsura mo. Anong pangalan mo? Araw-araw? Hindi ka man lang ba nakaramdam ng lukso ng dugo nang magkita tayong muli? Ano? Alam mo na ba? All this time na akong anak mo pero you still decided not to care? Hindi ka man lang sumubok magpaliwanag? Sagot ni Aikit at halos hindi ito makapaniwala. Nakaramdam ako. Pero iwinaksik ko dahil hindi ko sigurado kung totoo. Niya ako sa iyo kung malaman mong ganito lang kinahantungan ko. Mistulang nadurog ang puso ni Aikit sa kanyang narinig. All my life, I've lived in a puddle of so many questions. Masaya ako sa piling ni ng mom and dad. They give me the life that I deserve. I'm grateful for that because they were there for me. Well, you were nowhere to be found. Napayuko si Nanay Cora. Pero lagi pa rin akong napapaisip. Bakit kaya ako iniwan ng tunay ko nanay? Bakit? Bakit hindi niya ako ipinaglaban? Bakit hindi niya ako binalikan?
May bali ba sa akin? Hindi ba ako kagusto-gusto? May kasalanan ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Aikit. Lumapit si Nanay Cora kay Aikit at saka hinawakan ang mukha nito. Wala kang kasalanan, anak. Akong may kasalanan. Akong may pagkukulang bilang ina. Sabi ni Nanay Cora. Pero mahal na mahal kita, anak ko. Hindi ko ginustong iwan at pabayaan ka. Kung hindi mo ako mapapatawad, tatanggapin ko. Maniwala ka lang sa akin. Mahal kita, Aikit. Mahal na mahal. Naunahan ako ng labis na takot. Natakot ako makita kang naghirap kasama ko. Natakot ako na baka mawala kang mapala sa poder ko. Sagot ni Nanay Cora. Umiiyak ng gusto. Mali ko iyon. Maling-mali ako ng ginawa. Hinawakan ni Aikit ang kamay ni Nanay Cora na nasa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, anak. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko para mapunan ang lahat ng taon na wala ako sa tabi mo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Ikaw ang anak ko at kailanman ay hindi ka mawala rito sa aking puso. Tumango si Aikit, naluha at naramdaman ang tunay na pagmamahal ng kanyang ina. Narinig naman niyang paliwanag din Nanay Cora at nanawaan na nito ang lahat. Gusto kong magalit sa iyo pero hindi ko kaya. After all, ikaw pa rin naman ang tunay kong ina. Niyakap ni Aikit si Nanay Cora at humihikbi itong nagsalita. Mama! Pagtawag ni Aikit, halos mag-umapaw ang damdamin ni Nanay Cora nang tawagin siyang mama ni Aikit. Salamat, anak. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili ko. Salamat. Salamat. Mahal kita, Mama. Sagot ni Aikit habang pareho silang umiiyak. Dulot ng labis na kagalakan dahil sa wakas, nahanap na nila ang daan pabalik sa piling ng isa't isa. Nagkapatawaran na sila at siguradong magiging matatag na ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Nagpasya sina Aikit at Nanay Cora na puntahan ang Memorial Park kung saan nakagalak ang mga abo ni na Mr. and Mrs. Suarez. May dala pa silang mga bulaklak at kandila. Nais kasi ni Nanay Cora na kahit papaano ay makilalang mga umampun at nagbigay ng magandang buhay kay Aikit. Hey Mom, Dad, long time no see. Sabi ni Aikit habang inilalapag ang mga bulaklak sa tapat ng columbarium ni na Mr. and Mrs. Suarez. Pagkatapos ay nagsindi rin siya ng kandila. Pagkatapos ay tahimik muna silang nagdasal ni Nanay Cora bago siya tuluyang ipakilala ni Aikit sa mga ito. Mom, Dad, this is Mama. Mama Cora. She is my birth mother. Panimula ni Aikit at saka hinawakan sa balikat si Nanay Cora at nginitian. Tinupad kong last bilin mo, Dad. Sabi mo, okay lang sa iyo kung hahanapin ko ang nanay ko. I found her. We found each other. At magkasama na kami sa wakas. Pagpapatuloy ni Aikit. Hindi naman mapigilang mapaluhan ni Nanay Cora. Mr. and Mrs. Suarez, salamat sa lahat ng ginawa niyo para kay Aikit. Alam kong hindi naging madali ang lahat. Pero labis pa rin ako nagpapasalamat dahil kinupkup, inalagaan, at minahal niyo siya. Ibinigay niyo sa kanyang pagmamahal, suporta, at buong pamilya na hindi ko kayang ibigay sa kanya noon. Habang buhay ko kayong pasasalamatan. Muling niyakap ni Aikit si Nanay Cora. Sabay bulong. Salamat sa pagpunta rito, Mama. Sayang lang at nasa Iloilo ang labi ng Tatay Ismael mo. Puno ng paghinayang wika ni Nanay Cora. Huwag kang mag-alala, Mama. Kapag kaya, pupunta tayo roon. Pupunta natin si Papa. Maraming salamat, anak. Tugon ni Nanay Cora sabay halik sa pisngi ni Aikit. Sumaglit pa sila sa Memorial Park hanggang sa mapagdesisyonan ng umuwi. Lingid sa kaalaman ni Aikit ay merong surpresang aabang sa kanya sa mansyon. Ha? Puno ng pagtatakang tanong ni Aikit nang madat na walang mag-ama sa sala. Tara sa garden, anak. Alok ni Nanay Cora. Sumunod naman si Aikit dito. At walang kaide-ideya, nakasabot din si Nanay Cora sa plano ni Marco. What? Hindi makapaniwalang wika ni Aikit nang makitang nasa dulo si Marco
at nakangiti habang karga ng isang yaya si Caleb sa gilid. May pari din doon at ngumiti si Nanay Cora. Saka inilad ang kamay sa anak. Halika na anak. Hindi makapaniwala si Aikit. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil hindi naman niya inaasahan ang surprise ang renewal of vows ni Marco sa kanya. Tumugtog ang isang mabagal na awitin. At hawak kamay na naglakad si Nanay Cora. At Aikit patungo sa kinatatayuan ni Marco. Thank you, Nanay. Wika ni Marco sabay yakap kay Nanay Cora. Salamat sa pagmamahal mo kay Aikit, anak. Tugon naman ni Nanay Cora. At iginaya na si Aikit papalapit kay Marco. What is this, babe? Nakangiting tanong ni Aikit. I just love you so much. Bulong ni Marco. Binuhat ni Nanay Cora si Caleb at saka ikinaway ang kamay kay Aikit. Natuwa naman si Aikit dahil sa pagkakataong iyon ay naroon si Caleb para i-celebrate ang espesyal na sandaling iyon. Nagsimula ng maikli at intimate na seremonya hanggang sa nagpalitan na ng vows sina Marco at Aikit, bagay na hindi nila nagawa noon. Dearest, I know things started differently between the two of us. Alam mo bang I never meant to hit on you back then? Pero you were dancing so freely and you just caught my eye. Everything has been a whirl since then. Kahit akala mo, callboy at construction worker ako nung una. Natawa si Aikit nang maalala iyon. You gave me the greatest blessing of my life and I vow to take care of the both of you and our growing family until the day I die. You are the love of my life, Aikit. Thank you for giving me the chance of loving you. Ngumiti naman si Aikit at nagsalita na rin. Marco, you're right. We met in an unusual manner. At hindi rin naging madali ang lahat para sa atin. Pero look, andito na tayo. Hindi mo ako iniwan. You stayed by my side even in the hardest of times. And you helped me discover my true self. I will love you forever, Marco. You, Caleb, and our second baby. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa balitang iyon ni Aikit. Hinagka nito ang labi ng asawa. At natapos ang seremonya na siyang tanda rin ng bagong simula para sa kanilang munting pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.